Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. At eto nga mga karabyo natin, gulat lahat sa kabastusan ni Senator Raffy Tulfo kay Acosta. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto na nga mga kababayan, bigyan po natin ng matinding reaksyon itong si Raffy Tulfo. Nako, napakawalang galang naman po nito. Pasok. Stupid. Bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganong pangalan, Bilat, Pagong, Pusa, etc., magugulat ka, di ba? So for me, in this case, So for me din mga kababayan, napaka-stupid mo rin, hinayupak ka. Hindi mo ba alam yung confidential na word? you're stupid in the name of blind loyalty. May pasensya na, nanggigigil ako dito eh. Sa Davao, meron ba mga pangalan Piatos? Meron ba mga pangalan mga Belat, Pagong, Pusa, etc.? Di ko ma-remember, Your Honor. Di All ko of a sudden, maalala. hindi mo na maalaala. Ayaw lagi pag tinunto, ma'am. Pati kami ba tinunto mo diri? Mo magyan na ako tinood, Your Honor. Yes, what is the basis of the objection? Grabe no, grabe si Raffy Tulfo, no. Sa bagay, we understand na nasa kabilang panig siya, pero kung tatawagin niyang stupid yung isang witness, mga kaubayan, napakawalang galang mo naman. I mean, di ba? You know the nature of confidentiality, di ba? Confidential, di ba? Alam mo yung nature niyan eh. Ikaw ang di ba yung tonto, parang bobo, di ba mga kaubayan yun? Eto, sasabihin ko rin mga kaubayan, ikaw ang bobo. Raffy Tulfo, kasi hindi mo pa naiintindihan, parehas na kayo. Nagmumukha ka ng mga congressman, 'di ba sa Kongreso mga kababayan. Hindi nila maintindihan. Oo, yung salitang confidential. Dito sa Senado mga kababayan, meron din palang bobo. Oo. Hindi maintindihan yung tinatawag na confidential. Malamang yan po ay mga alias. Hindi nyo maluloko ang taong bayan dito, hindi nyo maluloko. Kahit pa magsigasigaan kayo nyo sa Senado, Tulfo. Objection, counsel? That's not even a question. There was no question. The council is just stating a statement and waiting for the witness to confirm. The witness, the Your Honor, council is testifying. There's no question. What's the basis of There's no question. At in-issue po ito ng Commission on Audit habang ang Committee on Justice ay nagko-conduct ng mini trial against the Vice President, correct? Objection, Your Honor. Relevance. What's the relevance? Not touched upon. Minute the use of the term mini trial. That's one. Number two, not touched upon during direct examination. The rules are more restrictive when it comes to cross-examination of an adverse witness. Exhibit A is the line of question of the defense. Ma'am Gina, kaya po ba paulit-ulit ang sagot nyo kanina? Kasi paulit-ulit lang rin po yung tanong sa inyo. Objection, Correct. that's vague. I withdraw, Vague. Your Honor. Correct. Vague. Nice try, vague. Senator George Erwin Tulfo, you may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Ito pa, Ms. isa pang Gina Tulfo Acosta. Mga bastos Bago po talaga kayo ito eh. naging SDO ni VP Sara, ano po ang trabaho niyo? Ano po? Sa office po, ng Office of the Vice President, Vice Presidential Officer 6 po ako, Your Honor. No, nung mayor po siya, anong trabaho niyo? Empleyado na ba kayo ng gobyerno? Paano kayo nagkakilala ng Vice President? Empleyado na po ako ng gobyerno, Your Honor. Doon po sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor. Anong trabaho niyo po sa Sangguniang Panglungsod? First po is stenographic reporter, Your Honor. And then po, nagiging supply officer po, Your Honor. Anong year po kayo nagkakilala ng Vice President? Nakilala ko siya, Your Honor, yung nagiging vice mayor po siya sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor. Tapos, kinuha ka na niya sa kanyang opisina? Ganun po ba? Wala po, Your Honor. Nakilala ko lang siya bilang siya po ang vice mayor ng Davao City, Your Honor, sa Sangguniang Panglungsod, ang iyang opisina. Tapos ako, doon din nag-opisina sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor, sa admin office po. Kailan po kayo kinuhang SDO?
sa Office of the Mayor. Yung mayor na po siya, siya na po ang mayor ng Davao City, Your Honor. Alright. Alam niyo po yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Pusa, Pagong, Ngit-Ngit, Belat, na hindi po totoong mga tao ito, na mga totoong pangalan. Alam niyo po yun. Na-encounter ko po yun. Tanong ko po, alam niyo na hindi po totoo. Chippy McDonald ninyo, I'm sure. Nag-rely po ako sa... Hindi po. Common sense lang po. Pusa, Pagong. May apelyido bang Pusa, Pagong sa Davao? Wala po akong narinig na Okay. ganyan, Your Honor. Pero alam mo na ito po, hindi totoo mga pangalan. Totoong tao po sila. Totoo pangalan, pero hindi po totoong pangalan. See that? Yes po, Your Honor. Okay. Kung hindi po totoo mga pangalan, bakit wala kayong record ng toong mga pangalan ng mga tao na tumanggap na CIF? Bakit hindi po ninyo ni-remind si Colonel La Chica o maging si OVP na, Sir, Ma'am, kailangan po natin ng totoong pangalan na recipient ng CIF dahil baka hindi na kailangan ng COA at nasa Joint Memorandum Circular po yan. Confidential. You yan should eh. know that. Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po sinasabi doon na kailangan po ang pangalan ng recipient po, Your Honor. So, sa pagkaintindi mo, hindi kailangan. Hindi mo nilalagay. Ano po yung nilalagay sa safes ng mga dokumento? Anong mga nilalagay? Anong nilalaman? Di ba pinapabili po kayo ng safe, di po ba? At bumili kayo ng safe. Tama po? Meron po kaming safe, Your Honor. Okay, anong nilalagay sa safe? Nakalagay po sa Joint Memorandum Circular po yun. Meron po, ang nilalagay po doon yung mga documents po. Anong documents po yun? Yung CDR po. Okay. Alam niyo na si Colonel La Chica ay hindi po maaring mag-disburse dahil wala siya fidelity bond. Pero dahil utos po sa ni VP Sara, sumunod ka lang. Tama po. Instruction po yun. Siya po ang Kaya nga po, designate ni Ma'am BP Sara Yes. na security Kaya officer, Your Honor. kaya nga po, pero alam nyo na wala po siyang fidelity bond. And yet, dahil utos po ni VP, dinisburse po sa kanya. Tama po? Yes, Your Honor. Okay. So, tanggap mo rin po ang rason ni Colonel La Chica na huwag ka na magtanong kasi confidential fund yan. Hindi ka pwede magtanong. Despite the fact na ikaw ang disbursing officer at baka sumabit ka. So, hindi mo na tinanong, ano ba talaga ito, Colonel? At delikado ito, baka sumabit ako. So, talaga Tama na ba pag-alaman yung sa niya? gitna? Huwag ka na magtanong, tumahimik ka na lang dyan dahil confidential fund yan. Parang Ikaw ang ganun ba? disbursing officer. Meron po siyang binigay sa akin, Your Honor. Parang hindi naman sasabihin, huwag ka nang magtanong, ano? Kasi hindi naman mga bastos yung mga ganyan, mga officer, di ba? Pwede pa kung ikaw, di ba? Kung kayong mga tulo po, kasi mga bastos kayo, pwede nyo sabihin, huwag ka nang magtanong, di ba? Pwede yun. Na, fund utilization report po, Your Honor. Aside po sa pag-verify ko sa kanya kung bakit ito ang pangalan, Your Honor. Kasi confidential in nature po yun, Your Honor. Correct. So sa tingin mo, walang mali po sa paggasta ni Colonel La Chica sa intelligence fund, confidential fund ng Office of the Vice President? Sa tingin ko po wala kasi nabigyan po niya na ako ng fund utilization report, Your Honor, na binabangga ko po sa object of expenditures na binigay niya sa akin. Nagtugma po ang mga amount, Your Honor, at saka yung ano pong expenses ang dapat ma-incur niya, nandoon po rin, Your Honor. One last question, Presiding Officer. So, ibig kong sabihin, from the very start po, pagbibigay ng mga alias, walang totoong pangalan, paggasta ng mga class sa mga tree planting, Gago. Hindi, pasensya na sa words, mga kabayan, no? Ulit-ulit lang yung tanong eh. No? Kung ako yung ano dyan, kung ako yung witness, talagang ano rin yung utak ko eh. Kasi paulit-ulit na lang yung tanong eh. No? Yun ba ang purpose nila, mga kabayan? Yung parang, di ba, parang mawala sa focus yung, yung witness. Inuulit-ulit lang yung confidential. Confidential nga eh. okay lang yun. Part po yun ng Yung confidential naman, fund. Sa tingin mo? Siguro ito, pasensya na, putulin lang natin saglit. You know,
kayong mga nanonood no sa hearing, kahit hindi dito, yung sa sa live for example. Siguro ko pares tayo ng nararamdaman, no? Yung bagang parang gusto natin tulungan si Acosta na maging matibay, no? Maging matibay ka lang, ma'am, para malampasan natin to. Kasi parang sa line of questioning ng nitong mga tulpo na ito, mga kaubayan, talagang maano ka madidi-focus ka no? Paulit-ulit na lang, hindi lang sila. Pati yung prosecutor na si Libagin, sino ba yun? Si Libagin, di ba? Aligutan, okay. Akala ko Libagin, okay. Basta po, binigyan po Di ako. po, kaya nga po, sa tingin mo, yung from the very start, yung mga Mereges Piatos, Pagong Pusa, normal yon. At Normal pagkatapos yun. yung Inayupak ka, paggasta hindi sa ka- mga tree normal planting, nga yun. pagbasta sa mga mga pagbili ng mga silya, lamesa, bahagi ng intelligence fund as a disbursing officer. Anong pakinya dyan? Kay Marami dispersing kasi lang ang naman. tanong mo. No, ang Your tanong ko nga Honor. po, tama ba sa tingin mo yung paggasta ni Colonel Chica, pagbili ng mga lamesa, upuan, tree planting, confidential fund, ma'am? Na Kasi, bahagi ng confidential yon. kasi Your Honor, sa tree planting po, napasok po doon ang confidential plan po during po sa pag-inspect po ng area po kung saan po mag-tree planting ang mga tao po at ang mga partner organization po. So pag-survey po, yun po, papasok po ang confidential operation, Your Depende Honor. kasi sa- Pati po pagbili ng lamesa, may confidential din yun. Kailangan under strict confidence sa pagbili ng lamesa at upuan. Gagamitin po yun sa operation, Your Honor. Okay. No further questions, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Huwag Tulfo, ka na magpasalamat dyan. you may proceed, sir. You have 2 minutes. Nagigigil ako dito eh. Babae yung kausap niya. Babae. Ma'am, nakapaniuto na ka. Kahit sabihin natin mga kabayan na kontrang-kontra sila dito kay Ma'am Gina Acosta, no. Kahit sabihin natin kontrang-kontra sila, babae po ito no. Paano for example kung si Risa Hontiveros ang nandyan? Masasabi mo kaya yung sasabihin ni Rapi Tulfo dito? Gamay lang, sir. Gamay lang. Unsa man imong sudan? Ay, nako, diretsuhin mo na, inayupak ka. Wala ko'y gana mo kaon. Wala. Correct, Okay. gaganahan Okay. pa ba dyan? Tanong ko na lang. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Nasa average lang po ako Average. nga pagkatao, Your Honor. Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. So ikaw, Good. Normal. matalino ka. Inayupak ka. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan bilang isang SDO tulad sa Ayan inyo, na naman, ng confidential listahang nga pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to? Kernel, mukhang hindi ata tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa Ay, naku, kahit ano, eto nauumay na ako sa mga hinayupak na ito no. Gaya ng pagkaumay natin doon sa House of Representatives nung pinag-uusapan pa lang nila yung confidential. Tapos ipinapaliwanag na confidential nga Hindi pwedeng basta-basta na lang malaman to. Confidential nga kailangan itago ang mga pangalan, no? May mga aliases yan, mga kaubayan. Pero, ay nako. normal na tao. Am I right? Nag-rely po ako sa sinabmit po sa akin ng security officer, Your Honor. Hanggang dyan lang kasi Kaya alam nga niya po. Bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganong pangalan, bilat, pagong, pusa, etc. Belat. Okay, belat, same. Magugulat ka, di ba? Mahilig talaga to. Ay nako, Tulfo. Napatawa pang hinuyupak. Mahilig ka dyan Mamaya, papakita nga natin yung yung mga girls, mga chicks niya. Nayupak na yan. Tawa-tawa pa. On the record na yon. Magugulat Sa po. Bisaya, yung pronunciation yan Sa Tagalog, bela sa Bisaya, bilat yun Kasi yung I nagiging I Bisaya. Tingnan nyo na. Sige, mag-focus ka dyan. Anong mahihita ng taong bayan dyan sa kabastusan mo? Diba? Nayupak na yan. Hindi porket mga senador kayo,
Isipin nyo, maraming babae rin dyan eh. No, nakikinig, senador ka. At saka yung kausap mo, respeto mo naman. Uulit-ulitin mo yung words na yan or yung word na yan sa harap ng tayong mga tayong mga waray, mga kababayan, mga pobre lakit, mga karbi natin, no? Pero may respeto man gihapon, no? Pero ini nga hinayupak ini, waray na respeto. Ha? Kaya din kasi ako eh. With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir. Kasi isa pa po, Madam Witness, meron akong kopya dito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at iisa lang po yung pirma. Bugok So if ka you're a kasi. normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Kernel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Yung iba-ibang mga pangalan pero isa lang po yung pirma. Hindi ko nagtaka. Piniripay ko po yon si Colonel La Chica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. Correct. Ang pirma, At saka, confidential in nature po yon. gago pala eh, mga kababayan, no? Sabihin na natin, no? Hindi totoo yung pangalan, tapos yung pirma pala, sa pirma ka pala. Ang pirma, mga kababayan, ay parang fingerprint yan eh. Diba? Kaya nga, diba, pag hindi ka marunong pumirma, fingerprint na lang, mga kababayan. So, mabubulgar din. So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan. So Kasi you siya took his po, word for it. kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementor po, Your Honor. So for me, in this case, you're stupid in the name of blind loyalty. Yun na. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Because that is her job. Bakit ikaw hindi ka ba ganun? For example, mga kababayan. Ikaw, Rapito po, hindi ka ba ganun? Hindi ka ba nakapikit na sumusunod lang sa administrasyong ito? Yung mga tauhan mo ba? Sabihin natin, hindi yung mga staff dyan sa Senado at sa radyo. Diba? Hindi ba sila nakapikit na sumusunod sa'yo? Pinapagalitan mo pa nga eh. Pag tumataliwas sila sa kagustuhan mo. Diba? Huwag kang magmalinis, Rapi Tulfo. Ganun ka rin. Ha? Ganun ka rin eh. Mas malala ka pa nga eh. Kasi mismong live, pinapagalitan mo yung mga yung mga staff mo eh. Diba? May isa akong napanood eh. Diba? Na parang pinagalitan niya yung staff niya, mga kababayan. Pinagalitan. Parang ganun ang yung actions mga karbi natin eh. Kaya huwag kang magmalinis, Rapi Tulfo. Diba? Grabe ka naman maka-stupid kay Ma'am Gina. No? Hindi porket hindi nyo nagugustuhan yung sagot, ay stupido na. Malamang ay nilalaro lang kayo nito para kayo ang magmukhang stupido. Diba? Nilalaro lang kayo ni Ma'am Gina. Ha? Kasi paulit-ulit lang din naman yung mga tanong ninyo, kaya paulit-ulit lang yung sagot. Diba? Now, it looks more, you're more stupid, no? Ikaw, Rapi Tulfo. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Okay, nung kayo po ay SDO sa Davao, nung mayor si BP Sara noon, hindi kayo nagkaroon ng disallowance, right? Never? Wala po, Your Honor. So ano pinagkaiba na sa Davao at ngayon sa OVP? Bakit nagkaroon kayo ng disallowance ngayon dito sa OVP and DepEd versus nung nasa Davao kayo, wala kayong disallowance? Anong pinagkaiba? Tinitira nyo ngayon eh. Ang maalala ko lang, Your Honor, sa Davao po, doon po sa
Mag-submit po kami ng accomplishment report doon po sa DILG, hindi po sa Office of the Vice President, hindi po sa Office of the President, sa Senate at saka sa HOR, Your Honor. So, nung panahon po sa Davao, meron ba mga pangalan Piatos? Meron ba mga pangalan mga Belat? Pagong, Pusa, etc.? Another na Hindi ko naman. ma-remember, Your Honor. Hindi All ko of a sudden, maalala. hindi mo na maalaala. And Hindi ko how long? maalala, Your Hindi mo na Honor. maalaala. And yet, 6 years ka naging STO doon. Hindi ko maalala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor. Ayaw lagi pag tinunto, ma'am. Pati kami ba tinunto mo dire? Mo magin na ako tinood, Your Honor. Okay. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Tulfo. The Senate President is recognized for his interjections. You have 2 minutes, sir. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Ms. Acosta, narinig ko kanina yung mga sagot ho ninyo. Bilang isang accountable officer, paano nyo masisigurado o paano nyo masisiguro sa taong bayan na yung perang ibinigay nyo kay Colonel Lachica ay hindi nabulsa o hindi nakorap? Isa po ang problem, Your Honor, is we were able to liquidate. Nakagawa po kami ng liquidation, Your Honor, at na-submit po yun sa COA, Your Honor. Pero kanina narinig ko rin wala kayong personal knowledge at hindi nyo rin nakita yung pagbibigay ng pera. Paano nyo malalaman kung pumunta sa bulsa niya yung pera o hindi? Kita mo yung mga Your tanong Honor. Wala kayong personal knowledge, wala kayong direktang nandoon. Your Honor, nagbigay po sa akin ang security officer namin na si Colonel Lachica ng fund utilization Paano report, kung Your yung Honor. fund utilization report ay peke, dinoktor? Wala kayo doon bilang accountable officer. May pirma po niya, Your Honor. Kahit na may perma niya, dapat nandoon kayo bilang accountable officer. Ang trabaho ng accountable officer ay maging accountable sa pera. Bakit buo ang tiwala ninyo kay Lachica na Colonel Lachica na hindi niya ibubulsa yung pera? Mabuting tao kasi yun. Buo po Hindi ang tulad tiwala niyo. ko kay Colonel Lachica, Your Honor. Kasi unang-una, siya po ang gidesignate ni Vice President Sara, Your Honor, na Security Officer of the Office of the Vice President. Siya din po ang aming commanding officer ng Vice Presidential Security group. Security Protection Group, Your Honor. Pero hindi ibig sabihin na siya ang pwedeng mag-disperse. Siya lang ang humahawak ng security information. Siya din po ang nag-implement, Your Honor, sa mga programa po na under po ng confidential fund kasi siya po ang expert to, Your Honor. Doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang may alam, Your Honor. Kanina narinig ko rin na sinabi nyo, nagtanong kayo, nag-verify kay Colonel Lachica. Hindi nyo ba sinumbong o nagsabi kay VP Sara na baka may problema itong pagbibigay ng pera kay Lachica dahil ang sagot niya lang sa inyo ay confidential information o security? Hindi ba kayo nagsabi May kay VP VP? Sara na baka magka-problema ako bilang accountable officer? Hindi po ako nagsabi kay Ma'am VP Sara, Your Honor, kasi unang-una po, siya po ang nagbigay ng office order po na si Colonel Lachica ay gawin niyang Security Officer, Your Honor po, of the Vice President Office, Your Honor. So kahit na mayroong problema, tinanggap nyo at binigay nyo pa rin yung pera kay Lachica at tinanggap nyo na lang yung sagot niya? Wala naman po ako na-encounter na problema, Correct. Your Honor, Kayo lang kasi ang may- nakasubmit po kami ng liquidation, Your Honor. Kayo lang kasi ang nag-assume na may problema no? O kung kayo ang may problema, patunayan yung may problema, di ba? Bakit naman si Ma'am Gina pa ang mag-aan ng problema kung may problema pala kayo, di ba? Doon sa COA, Your Honor. Doon sa 4 na quarters, 4 na beses sinabihan kayo ni VP Sara na ibigay kay Colonel Lachica yung pera? Once lang po siya nagsabi sa akin, Your Honor, Yung last quarter of 2022. na pag ma-encash ko ang pera, Your Honor, In 3 quarters, sino nagsabi sa inyong ibigay kay Colonel Lachica? once lang po nagsabi sa akin si Once nga lang. Vice President Sara, Your Honor, na pag ma-encash ko ang cheque po sa confidential fund, Your Honor, i-release ko po kay Colonel Lachica na siya po ang bigyan ni Ma'am
Sara Duterte na security officer, Your Honor, sa Sino nagsabi sa office inyo? para siya po ang mag-implement ng various confidential activities, Your Honor. So isang doon sa beses lang ground. sinabi para sa 4 na quarters. Tama? Opo, Your Kasi yun ang Honor. Sino Trabaho. nagsa-utos sa inyo na i-encash yung 500 million? Hindi po yun buo 500 Hindi million, nga. Your Honor. Every quarter. Sino nag-utos sa inyo yung fourth quarter of Talino. 2022 na i-encash yung 125? Hmm. Kasi tumawag po sa akin ang aming cash division, Your Honor, na Ma'am Gina, handa na po ang cheque. At pwede na rin po kayo mag-i-encash po sa bangko. So siya ang nag-utos. Sino yun? Anong pangalan niya? Hindi po siya nag-utos, Your Honor. Nag-inform lang sa akin, Your Honor. So sino nag-utos sa'yo mag-encash ng 125? Na pumunta ka sa land bank, encash mo 125. Kasi paano po ako makabigay kay Colonel Lachica, Your Honor, kung hindi ko Hindi po nga, i-encash Hindi, ang... in-inform kayo may cash, pero sino nag-utos sa inyo i-encash? Iba naman yung may cash, iba yung i-encash, di ba? Ano po? Sino ang nag-utos sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125? Si BP po, Your Honor, para makabigay ko po, mai-release ko po ang pera na yon kay security officer, Your Honor. So si VP Sara nag-instruct sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125. Ang sabi po niya sa akin, Your Honor, pag ma-encash ko ang pera, Your Honor, i-release ko po sa security officer, Your Honor, na... Siya rin ba nag-utos sa inyo pumunta sa land bank? Basta, yun po, paano ko po ma-encash, paano ko po maibigay ang pera, Your Honor, kung hindi po ako magpunta sa land bank, Your Honor? Yung- Paano ko po ibigay ang cash doon sa security officer, Your Honor, na sinabi ni Ma'am BP na pag ma-encash ko, ibigay ko sa kanya. Kung hindi po ako magpunta sa bangko, Your Honor, para ipa-encash ang Naintindihan ko. cheque po. Ang tanong ko is, sino ang nag-utos sa inyo pumunta sa land Sinabi bank na nga si BP. para mag-encash? Yun, ganun kasimple lang. Sino ang tumawag sa inyo, nagsabi sa inyo, punta ka sa land bank, encash mo yung 125. Ang pagsabi po sa akin, Your Honor, yung sa cash division namin, ganito po, Your Honor, Ma'am Gina, handa na po ang cheque. At pwede na din po kayo magpunta sa bangko. Na i-encash. Opo, Your Honor. Yung sa other quarters, sa first quarter, second quarter, third quarter, sino nag-utos sa inyo mag-encash? Ganun pa din, Your Honor, ang sabi ng cash division namin, Your Honor, na pag naala ang cheque, pag meron na ang cheque, magtawag sila sa ako, Your Honor, Ma'am Gina, pwede na po makuha ang cheque at pwede na po kayo magpunta sa bangko, Your Honor. Thank you very much, Mr. President. Pero po, Your Honor, in the 2019 rules, hindi po nabago. Yung rule po that is applicable to adverse witness, nakasulat po sa rule sa adverse witness, po pwede lang mag-cross sa mga bagay na napag-usapan during redirect. Ulitin ko po, mas pinalawig ng 2019 rules yung cross-examination for ordinary witnesses. Pero sa adverse witness, which we have now, hindi po pinalawig ng Supreme Court. Dapat po may relevance sa naging pag-uusap ng abogado at testigo during redirect. Now, that's the point. Now, as to who approved the confidential funds, Your Honor, it was not touched upon. It was not touched upon during the direct examination. Ulitin ko, 2019 rules, pinalawig yung cross for ordinary witness pero mas stricto pa rin yung rule applicable when it comes to adverse witness. Objection, Your Honor, that's not allowed. During cross of an adverse witness, basis rules of court. Your Honor, may I respond? Of course you may. Your Honor, my inquiry is based on the fiscal and financial plan for 2022, which was the subject matter of the inquiry in the examination in chief, Your Honor. So the inquiry is necessitated to inform this honorable court of the entire picture. The court will, for the meantime, overrule the objection
also because this has been established, but I would like to remind counsel, this has been established already by the previous witnesses, counsel, that the confidential funds was by virtue of Pasaro, and it is indeed in the document that you are referring to. Overall, witness may answer. May I repeat my question, Your Honor? The Office of the President, through the Executive Secretary, approved the Office of the Vice President request for confidential funds. Correct? Opo, Your Honor. And this approval is why the OVP was allocated confidential funds for 2022. Ito po yung dahilan kung bakit nagkaroon ng confidential funds ang OVP noong taong 2022. Opo, Your Honor. So you also prepared the Fiscal and Financial Plan for 2023. This Fiscal and Financial Plan was based on the General Appropriations Act, correct? Yes po, GAA po. And the General Appropriations Act for 2023 allocates confidential funds for the Office of the Vice President. Opo. The General Appropriations Act contains a line item allocation for OVP's socio-economic program delivery. Correct? Yes po. The General Appropriations Act Nasa for GAA pala. 2023 was approved by the Senate and the House of Representatives. Correct? Opo, Your Honor. Which is why, for the Fiscal and Financial Plan for 2023, you indicated socio-economic program delivery. Yes po. And in this Fiscal and Financial Plan, the Vice President is a signatory, correct? Isa po siya sa nagpirma, Your Honor. You mentioned that you prepared the documents for liquidation. You also executed certifications, correct? Opo, Your Honor. The form of the certification is provided by the joint circular, correct? Correct. Yes po. In fact, the form of said certification is contained in Annex B of the joint circular. Ano po yun, Your Honor? May the witness be confronted with Defense Exhibits D-I-136, Annex B, Assisting counsels may approach. which is a template of the certification, Your Honor, attached in the joint circular. Ito. Tama po, ma'am, no, na ang form ng certification ay nakalagay sa Annex B ng joint circular. Opo, Your Honor. And the joint circular states or provides the contents that must appear in the certification. Tama po? This one? Opo, nakalagay po dyan kung anong mga aligasyon na dapat naka-indicate sa certification. Tama po? Tama po. The joint circular does not give you any authority to alter the form it has given for the certification. Tama Yes. po? Tama po. So yan mga kababayan, ano pong yung opinion, reaction patungkol dyan? Just comment down below.